nagpapakilala yung taga-Bitag daw. Medyo may pagkagarapal. Hihingi ng pera at nananakot pa. Ito yung nakakabuisit at medyo hindi ka makapagpigil, baka kung ano pang magawa, baka makatusan mo. Kasi ito yung mga nagpapanggap na kami sila. At kabahagi namin ng mga damuhong to, nangungotok, nangungulekta. Kaya ito, hahanapin natin tong civilian na to. Dito daw sa lugar na to, titingnan natin. Alas 7 ng Hulyo, napasugod ang grupo ng Bitag sa Baliwag Police Station sa Baliwag, Bulacan. Makaraang makatanggap ng tawag, isa na namang lalaki ang gumagamit ng pangalan ng Bitag para lamang daw makapangolekta ng pera. Sa presinto, ipinakita sa Bitag ang lahat ng dokumento na ginagamit daw ng kulukoy na impostor sa kanyang modus. Kaya naman, binusisi ito ng Bitag. Ano ang racket ito? Nangingi po siya ng ngayon. Para po nagsusulitation na solicitation siya. Sinasabi na ginagawa? Ito nga po, pagka nagbigay ro sila at nagkaroon ng certification, hindi na siya mahuhuli kahit sa traffic. Ito, papakita lang. Sabi sa sasyan. Ba't siya nagsusulisit daw? Dala daw po ng pangangailangan. Sabi, may magandang paraan, sabi ko, kaysa sa ganyan, gumagamit siya ako ng pangalan ng taong tao. Pinaiwa ko na nga, parang hindi niya lang magamit to. Akala ko matungko na Bitag na sa radyo. Sabi niya naman sa Bitag yung sa Toto sa newspaper. Kaya ano ang Bitag? Ako si Bitag eh. Ako nga po. Lolo ko pa, susumbong ka ako kita. Ano sinabi? Nga po, sabi niya sa news naman po, hindi ako pwede sa radyo. Kahit na nga ako, kakabit yung pangalan Bitag. Nirelease nyo. Pero sa palagay mo kaya makikita natin yan. Ano po sa Bulacan to? Taga Santo Cristo po, dito lang po sa Santo Cristo, Baliwag. Alam nyo kung saan makikita ito? Hindi ako lang po yung complete address. May picture ka naman, di ba? Wala, ikaw nandito sa harap. Baka binigpasan mo yun. Dala ang lahat ng impormasyong nakuha hinggil sa racket nitong si Delphine Salonga Sevilla, tinunton ng Bitag ang kinaroroonan nito. Bossing. Kilala mo yung tao na yun, Salonga? Delphine Sevilla, kilala mo yun? Hindi, sa kabilang kalsada yun, sa kabilang kalsada. Kabisado mo, kilala mo? Oo, sa kabilang kalsada. Delphi lang hinahanap. Delphi sa Longga. Ano po kayo? Eh, doon nga sa kabila naman. Pero Salonga ka. O, tingin ka mag-anak mo. Balit, pamangkin ko sa pinsan. Amangkin mo. Dahil sa mga katuwid, kilala mo. Ito yung nagbibitag. Ito, tingin mo nga ako na. Ito ba to? Ito yung hinahunting namin eh. Nandun nga sa kabila, yan. Sige. Okay, sige. Sinusubukan naming huntingin itong tao na itong nagpapakilala yung taga-Bitag daw. Ito yung mga grupo na kung saan may dyaryo daw sa Fairview na kung tutuusin, sarado na dahil patay na ata yung may-ari. So yung dating kasamahan nito, nahuli namin at kinumpronta namin dahil sa awa, pinabayaan na lang namin dahil nagsusulisit sa tanggapan ng Philippine Tourism Authority. Etong isa, medyo may pagkagarapal. Hihingi ng pera at nananakot pa. Ito yung nakakabuisit at medyo hindi ka makapagpigil. Baka kung ano pang magawa, baka makatusan mo. Kasi ito yung mga nagpapanggap na kami sila. At kabahagi namin ng mga damuhong to, nangungotok, nangungulekta. Kaya ito, hahanapin natin tong civilian na to. Dito daw sa lugar na to, titingnan natin. Pagdating sa target site, agad naming pinagana ang Bitag tracker stain. Bravo Alpha. Hanapin nyo yung Delphine Civilian na nagpapakilala ng taga-Bitag daw dito. Sige, suyurin nyo itong lugar na to. At sige, makita natin kung baka may nakakilala rito sa damuho na yun. Ganito kasimple ginagawa namin. Hindi kami nananakot, kundi talagang pinakikita namin pag ginamit mong pangalan namin kahit saan kalupalop. Hanapin ka namin. Hahantingin ka namin. Istilot pamantayan ng Bitag gagamitin namin. Hindi kami lalabag ng batas. Hindi namin lalagay ang batas sa aming kamay, pero ang estilo namin, tulad ng sinasabi namin, pag nakita namin, kukumprontahin namin, tatanong namin harap-harapan at bibigyan namin ng kumbaga, babala. Baka kasi pamarisan ng iba. Dahil ang Bitag nananahimik, ginagawa yung trabaho, magserbisyo publiko, nag-iimbestiga. Kung minsan yung ibang mapagsamantalang malikhaing mga maliliit, nag-aabuso rin. Naintindihan namin na mahirap ang buhay ngayon, kaya lang huwag naman yung pangalan ng Bitag ang gamitin dahil estilo namin, tutugisin namin. Tulad nito ngayon, positibo na na-identify sa loob. At pag nakakumpronta namin, nakita namin ito, mag-iiwan kami ng mensahe, sigurado ko baka hindi na uwi ng bahay. Si Delphine, saan? Wala po eh.
Saan pumunta? Opo po sa Lapunta, kanina po umalis. Okay, Mrs. Pakisabi kay Dolphin, asawa mo, ano? Hanap na ng ibang trabaho, ano? Huwag nang gagamitin ng bitag, ha? Ako'y makikiusap sa'yo, pakisabi sa mister na huwag nang uulitin, ha? Kasi pag susunod, hindi na namin siya patatawa, bibitagin namin siya. Iba kami pang ng bitag, naawa ko sa inyo dahil may mga anak ka. Hanapin mo lang na maayos na trabaho, ha? Sige. Hindi ka maintindihan ko, maaawa ako, maiinis ako. Pero sa nakikita ko, mukhang nakakaawa dahil ang itsura ng pamumuhay talagang hirap din naman. Kaya lang, hindi kami sumasang-ayon doon sa pamamaraan na kung saan ginagamit yung pangalan namin. Sa di inaasahan paglabas ng bitag, swerteng namataan namin ang kolokoy na si Delphine. Kaya naman wala na siyang lusot sa bitag. Bakit mo ginamit yung pangalan ng bitag? Sa dyaryo po. Wala akong pakialam sa diary mo. Anong klaseng diary meron ka? Ito, Kay Calderon yun. ito ba yung sinasabi? Itong diary na to, mo gusto. At nang tanungin ng bitag si Delphine hinggil sa bitag news na binabanggit nito, Saan ang opisina niyo? Sana mapa po. Saan yan? Fairview po. Gusto mong samahan kami ngayon doon? Hindi. Pag na, Bakit? ala na ho yun. Patay na ho yun. Eh, ba't ka pa- ala na ho yun. Amen. Patay na ho yun. Eh, ba't ka- hulog sa bitag, sa bibig mismo ng kolokoy nagmula ang bitag news matagal nang namayapa. Meron pala, wala na. Ba't mo ginagamit? Hindi ka pa kinikilabutan sa paggamit ng pangalan ng bitag. Ngayon nakita mo yung tunay na bitag. Ako kayo. Maghanap ka ng matinong trabaho, ha? Ako. Huwag to, ha? Kaya na ho, nito pa yan ko na ho. Lulubayan mo na, wala nang susunod, ha? Wala na po. Pangako.